Mga kamag-anak, sasagutin natin itong katanungan ni Sir Kiko Agbayani at ang kanyang tanong ay, kamag-anak, ano ang maipapayo nyo sa mga gustong magsimula ng negosyong pagtatanim ng mais? Napakaganda ng katanungan ng chairman ng San Rafael Triskelion Council na si Chairman Kiko Agbayani. Unang-una po na dapat nyong isaalang-ala mga kamag-anak ay yung market ng mais. Kung meron po ba dyan sa lugar nyo na namamakyaw ng mais o kung meron kayong pagdadalhan ng aanihin yung mais kapag ka nagtanim kayo. Pangalawa, syempre alamin nyo kung paano itanim yung mais, kung paano alagaan. At higit sa lahat po mga kamag-anak, wag po kayong magtatanim muna ng sobrang luwang. Para kung sakali po na pumalpak po yung una nyong tanim, pwede pa kayong umulit sa pangalawa. Kasi po kung ilalahat nyo na po yan sa unang tanim tapos nalugi po kayo, baka madala na po kayo. Dahil hindi po biro mga kamag-anak ang puhunan sa sweet corn at white corn. Kaya ang may papayo po sa inyo, magtanim muna kayo ng konti, halimbawa kalahating hektarya, ayan, mga 3 kilo. O kaya kung kaya nyo mas konti pa, 1 kilo, pan-testing lang. Tapos pagka nakabisado nyo na mga kamag-anak kung paano siya itanim, paano siya alagaan, kung paano siya maani ng maganda, tsaka po kayo magluwang. Lalo na kamag-anak kung ikaw hindi talaga nagpa-farm at nung ka palang mag-i-start. Unlike ng ibang mga nagtatanim na ng ibang halaman o ibang mais, kamukha nung hybrid o nung yellow corn, mas madali sa kanila na magtanim ng sweet corn. Kung ikaw bago po, lahat po bibilin mo, makinang pampatubig, pang-spray, lahat po yan ipupundar mo, hose. Kaya po medyo mabigat po yung magiging una nyong puhunan dyan. Ngayon po mga kamag-anak, kapag nakabisado nyo na po yung pagtatanim ng mais hanggang sa pagpapaganda, hanggang sa maani, napakasarap pong magtanim ng mais. Lalo na po kung wala po kayong inaalalang baha o tagtuyot, yung kahit tag-araw siya o tag-ulan, hindi ka mangangamba. Kasi kami dito sa lugar namin, yung area namin na to, kamukha nung panahon na to, halos wala nang nagtatanim ng mais at yung umaani dito, pailan-ilan na lang. Dahil nga po lahat ng area dito kapag ka bumaha, talaga pong lumulubog po lahat ng taniman. Kung ikaw magsisimula ng mais, pagkagantong patag-ulan, pwede ka pang magtanim kung hindi nababaha yung area mo. Kapag ka naman tag-araw, yung iba, ang problema, patubig, kaya hindi naman sila nakakapagtanim kasi umaasa lang sila sa sahod ulan. Ngayon, kung may patubig ka, mas maganda, dire-diretso yung pagtatanim mo. Sa sweet corn po mga kamag-anak, magre-range ka po dyan ng puhunan na more or less 10 to 15,000 po. Depende po yan sa pamamaraan nyo po ng pag-aalaga ng mais. Magkaiba po ang magiging puhunan nyo kahit na halimbawa po dalawa kayong tao na nagtanim ng 3 kilong mais. Tapos yung isa po, puro siya yung nagpapataba, siya yung nag-i-spray, siya yung nagpapatubig, hindi niya inuupa. So mas maliit po yung magiging puhunan niya. Tapos ikaw naman po, yung pangalawang nagtanim, kada mag-i-spray, kada magpapatubig, kada magpapataba, inuupa niya lahat. So, mas malaki po yung magiging puhunan nung kabila. Okay po, nagigets nyo po ba? So, ayun po, ang kagandahan po dito mga kamag-anak, pagka po napaganda nyo yung mais, hindi po kayo malulugi. Kaya lang po nalulugi sa mais mga kamag-anak ay dahil po minsan nasisira, pumapangit, hindi napapaganda, nakakalamidad. Pero kung yan po, hindi nyo po mapapabayaan. Hindi po kayo malulugi. Dahil po, makakuha lang po kayo dyan ng 3,000 primera. Sabihin nyo na lang pong sa 6. 18,000 na agad yun. Wala pa yung segunda't buraot. Kahit magpuhunan ka ng 15 doon, may kita kang konti. Ibig ko sabihin, inano ko lang po kayo doon sa, sa mababa. Sa mababang presyo. Paano po, kamukha nung nakaraan, matapat po kayo ng 13, 12 per piraso. So nagre-range po yung pinagbibilan dito ng mga nakaraan, 40 to 50,000 kada 1 kilo po. So ganun po yung magiging, yung magiging kita nyo kapag ka natapat po kayo sa mahal na presyo. Pero kung mababa man pong presyo yung, yung natapatan nyo, hindi naman po kayo malulugi. Basta maganda po yung mais nyo. Kumbaga, kikita kayo, konti nga lang. So kaya ka lang malulugi, tulad nga nung sabi ko, kapag ka nasira yung mais. Kaya dapat hindi po natin pinapabayaan, bibigay po natin lahat ng pangangailangan ng mais para mapaganda po natin, pataba, gamot, tubig, ayan. Pero kung natatakot ka mga kamag-anak na sumubok mag-isa, pwede ka naman humanap ng tao na makakatulong mo.
Humanap ka ng tao na pwede mong mapagkatiwalaan na sanay mag-alaga ng mais. Paano gagawin mo? Simple lang. Siya pag-aalagain mo, ikaw mamumuhunan. Kumbaga, ikaw yung financer, siya yung magtratrabaho at siya magsasabi kung paano gagawin. Tapos, panuurin mo lang. Tingnan mo lang kung paano ginagawa para habang may kasama ka na marunong, tinitingnan mo yung gagawin niya, matututo ka na doon. Para sa susunod, kung gusto mong mag-solo, pwede ka na mag-isa kasi natutuhan mo na. Nalaman mo na yung mga dapat gawin. Ano yung magiging patakaran nyo o magiging hatian nyo kapag ka ikaw yung namumuhunan, siya yung nagtatrabaho. So, pwede yan, depende sa pag-uusap nyo, mga kamag-anak, pwedeng labas puhunan, lalabas nyo lahat ng puhunan, mga kamag-anak, and then maghahati po kayo sa kita, 50-50 sa kita. So ayun, medyo napahaba na tayo. Medyo marami pa tayong gustong sabihin pero yun lang muna sa ngayon. Happy farming!